Paano kumita sa bigasan business? Magandang araw mga suki! Marami akong nababasa sa inyo na humihingi ng advice kung paano kumita o paano ang kitaan sa bigasan business. Mahalagang ito'y inaalam lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa ganitong negosyo. Ang una ay dapat makahanap ka ng murang mapagkukuhanan ng supply. Ang hanapin mo ay yung malapit lang sa lugar mo kasi kapag malayo ang supplier mo, for example, taga Mindanao ka, ang nahanap mong supplier ay taga Maynila. Mahal ang presyong makukuha mo. Kasi tracking pa lang nila ay mahal na. Kaya maigi nang malapit lang ang pinagkukuhanan mong supply para makatubo ka pa ng maganda sa bigas. At nang sa ganon ay kumita ka. Pero laging tatandaan, hindi lang dapat murang bigas ang hahanapin natin. Dapat yung maganda rin ang kalidad ng bigas, lalo na pagdating sa commercial or yung local na bigas, maganda ang kanin kahit hindi ganun kabuo yung butil niya, basta't maputi at walang amoy. Lalo na kung magsa-start ka pa lang, kailangan maganda ang bigas mo para makakuha ka ng maraming customer at magkaroon ka ng mga suki. Ang pangalawa ay ang pwesto mo ng bigasan. Kung maliit lang ang kapital na uumpisahan mo, mas okay nang magsimula ka muna sa iyong bahay para makatipid ka muna ng gasto sa pag-uupa ng pwesto, lalo na kung ang budget mo ay pangpuhunan pa lang ng bigas. Hanggang sa kumikita ka na at lumalago na ang negosyo mo, that's the time na pwede ka nang kumuha ng pwesto. Number 3, dapat marunong tayong mag-market ng paninda nating bigas. Diyan na papasok yung customer service natin. Halimbawa, naubusan ng bigas si customer na lagi niyang kinukuha, huwag agad nating sasabihin na wala na. Alokin natin siya ng mga bigas na same quality ng kinukuha niya. Para sa ganon ay hindi siya makapag-try sa ibang bigasan. Kung may service naman tayo, ay try din nating mag-deliver ng bigas, lalo na kung si customer ay gustong kumuha ng maramihan pero wala siyang service. Dagdag benta rin yun o kita sa ating tindahan, lalo na kapag dumadating yung mga araw na matumal, hindi natin yan maiiwasan. Kaya babawi tayo ng kita sa mga deliveries. Hanap tayo ng ibang ways para mabenta ang mga bigas natin. Lalo na kung napapansin mong yung suki mo, medyo matagal nang hindi na-order sa'yo. Pwede mo siyang i-message o alokin mo lang, baka paubos na yung bigas niya kung gusto niya na ulit mag-order. Wala namang masama kung magtatanong, alisin mo na yung hiya mo kasi kung pahiya-hiya ka, hindi ka kikita. Ang pang-apat ay dapat consistent kang magtinda araw-araw. Kasi hindi naman natin alam kung anong araw o anong oras darating si customer. Maigi na ring nagpapaskill din tayo ng oras ng pagbubukas at pagsasara ng tindahan. Sayang naman ang kita kung magsasarado ka ng isang araw, lalo na kung wala namang emergency. O kung may importante kang lakad, pwede mo munang ihabilin yung tindahan mo sa pinaka-trusted mong tao. Kailangan kasi sa ganitong negosyo dapat hands-on ka para alam mo yung pumapasok na kita sa tindahan mo. Ang panglima ay magtipid, iwasan mo ng gumastos, lalo na sa mga bagay na hindi naman kailangan sa tindahan mo. Mag-focus ka muna ngayon sa kung paano mo mapapalago ang negosyo mo. At ang pinakahuli ay maging mabait at maging friendly sa mga customers natin. So yun lang for today mga suki. Thank you for watching.